sudden flare of sexual awareness went sizzling through her. Naalala niya ang pinagsaluhan nila kagabi, kung paano siya nito hinawakan at kung paano din niya malayang nagawang ibalik iyon dito. Charles was a perfection in his golden flesh and the hair-roughened chest that was so powerfully muzzled. Naramdaman ni Naomi kung paano bumigat ang dibdib niya nang maalala kung paano ang pakiramdam ng makrush mula sa mga ito. Naomi, nagka-problema ba? Trinato ka ba niya ng ayos? Napalunok muna si Naomi bago sinagot ang matanda. Maayos naman po ang lahat, nanay. Tulog pa po sa ngayon si Charles. Ngayon lang din po ako nagising kaya ngayon lang ako natawag. Si Nanay Teresita naman ang sandaling manahimik. 8:00 na. Hindi ka gumigising ng ganyan katanghali. Maliban na lang kapag pagod na pagod ka. Nay, napagod naman po talaga ako. Naglangoy kami ni Charles sa dagat at saan siya natulog? Magkaiba ba kayo ng kwarto? Tapatin mo ako, anak. Nay, sandaling nag-aling-langan si Naomi pero nagawa na rin niyang sabihin dito ang tungkol sa nangyari. Hindi niya makakayang magsinungaling dito. Mahal mo na ba talaga ang lalaking ito, Naomi? Naomi almost wept. Opo, Nay. Mahal na mahal. Kaya opo, sana kayo magalit sa akin dahil malaki ka na, Naomi. Alam mo na ang ginagawa mo. Hindi kita masisisi kung ginusto mo na mangyari iyan. Wala din naman akong problema kay Charles. Isa pa, gusto mo din siya. Nakikita ko naman iyon sa mga mata mo. Sino ba ako para humadlang? Ang gusto ko lang ay sa ginawa mong ito, handa ka rin sa mga magiging consequences noon. Alam ko po, Nay. Wika ni Naomi kapag kuwanin nagpaalam na ito. Hindi naman nagulo si Naomi sa sinabi na Nanay Teresita. Sa totoo lang ay bahagya pa nga siyang naginawaan doon. Kung hindi nito nagustuhan ang nangyari, kung hindi ito payag, siguradong magagalit ito. Pero pinaalalahanan lang siya ni Nanay Teresita. Wala itong sinabing kahit na ano. Hindi nagsisisi si Naomi. Kung meron man natutol sa naging desisyon at ginawa nila ngayon, hindi rin dapat niya yun pakaisipin. Ang mas mahalaga ay ang kanyang nararamdaman. Masaya siya. Masarap ang pakiramdam niya. Gusto ni Naomi na hiyaan na lang na sundin ang damdamin niya after all. Ganoon din naman ang ginawa niya noong una, diba? Salip na kilalanin niya muna si Charles, mas pinanaig niya ang damdamin niya. Nagtiwala siya dito at anong naging resulta noon? Nakaranas siya ng lubos na kasiyahan. Hindi siya binibigo ni Charles at ramdam niyang sa mga susunod na araw ay hindi din siya bibiguin nito. Hindi man siya nito sinasabihan ng kasiguraduhan, nararamdaman naman niya na kagaya niya ay mahal din siya nito. Hindi naman siya nito itatrato ng ganoon kung hindi matindi ang nararamdaman nito para sa kanya. Sa araw ng kasal ng kaibigan ni Charles na si Ethan ay nagawang makilala ni Naomi ng personal ang mga malalapit na kaibigan nito. Lumipad pa sila sa Medores Island, isang sikat na isla sa Portugal kung saan namumuno ang pamilya ni Ethan at kung saan din ito ikinasal. Mabuti na lang at ready ang passport ni Naomi at mabilis din na naayos ang visa niya sa tulong na rin ng kapangyarihan ni Charles. Kaya matagumpay na nakasama siya dito. Nakatikim si Naomi ng mahalikang buhay sa mga oras na kasama niya si Charles. Pero ngayong araw ay literal na nangyari iyon. Ginanap ang kasalan sa garden ng isang tunay na palasyo. Isang prinsipe ang kaibigan ni Charles na si Ethan at ang pinakasalan naman nito ay dati ring kasapi ng isa sa mga royal families doon. Napakaganda ng kasal at talaga namang naaliw si Naomi sa mga nakita at nasaksihan. Masaya din siya na nakilala na rin niya sa wakas ang mga kaibigan ni Charles na kung may madalas mang itong ikwento, ang mga ito na siguro iyon. Yun lang din ang mga nababanggit sa kanya ni Charles na kaibigan nito. Mabait naman ang mga ito sa kanya at kitang-kita niya pa ang galak sa mga mata ng mga ito nang ipakilala siya ni Charles sa mga ito. Alam mo bang ikaw lang natatanging babae na ipinakilala sa amin ni Charles? I'm so glad to meet you. I'm James, by the way. Inalahad ng lalaki ang kamay nito sa kanya. Kagaya ni Charles, makikisig din ng mga kaibigan ng mga ito. Wala siyang itulak kabigin. Matitikas sa mga anyot makikita mo sa kilos pa lamang ay profesional at maganda talaga ang katayuan sa buhay. Naomi, it's nice to meet you too. Nasabi sa akin ni Charles na ikaw daw nag-handle ng foundation ng SAC. Ngumiti si James. Yeah, pero hindi madalas. Hindi din ako hands-on doon dahil
Nasa Spain talagang trabaho ko. But if I have a time, inasikaso ko iyon kapag umuwi ako sa Pilipinas. I make sure na nakakasama ako sa mga charity works. I like helping people. Napangiti si Naomi. Talaga? Ako din. Sana someday makasama din ako sa isa sa mga charity works nyo. Sure, I'm looking forward to having you soon. Para naman kahit papaano may masasabi akong maitulong si Charles. Hindi kasi yan madalas na nagsasama kapag niyayaya ako mag-charity work. Nasabik si Naomi. Nito mga nakaraan, wala siyang masasabing ibang pinagkakaabalahan kung hindi ang libangin ng ang sarili niya kasama si Charles at alagaan si Nanay Teresita. Hindi naman sa nagre-reklamo siya tungkol doon pero namimiss din niyang tumulong. Mahigit isang buwan na rin niyang hindi nakakasama ang magkakapatid na Almira, Leon at Rosaline. Masyado niyang ginugol ang oras sa pag-aalaga sa 2 taong malapit sa buhay niya. Hindi na nga din siya nakakapagtrabaho dahil doon. Nang minsang isaloob niya, iyon kay Charles, ay huwag daw niyang alalahanin iyon. Handa daw itong mag-provide sa kanya. Inisip na lang ni Naomi na nagbabakasyon siya kaya hinahayaan din niyang mangyari iyon. Masyado din naman na masama ang pinagdaanan niya ng nakaraan, kaya deserve niya iyon. Pero alam niya sa sarili niya na pagkatapos ng ilang linggo ay magsisimula na siyang maghanap ng trabaho. Hindi na niya babalikan ng dati. Na-trauma na siya. Magsisimula siya muli. Maghahanap ng panibago. Pero sa ngayon, hahayaan niya muna ang kanyang sarili na maging masaya sa piling ni Charles. Sumunod na nagpakilala naman sa kanya ang iba pang kaibigan nito na si Philip, Aram at maskang groom na si Ethan. Isinama pa nito ang ngayoy asawa na nito na si Sabrina. Alam mo bang kahit tatahitahimik itong si Charles, kagaya ko din yan dati? Secret playboy kunwari. Kilala kasi yan na mahilig lang sa mga one-night stands. Kaya nga wala yang naipapakilalang babae sa amin. Pero I think, nagbago na siya. Naniniwala ako dahil ganoon na rin ako ngayon. Inakbayan pa ni Ethan ang asawa pagkatapos magkwento. Tumingin siya kay Charles. Nakangisi ito pero mukhang hindi naman naasar. Bagkus ay inakbayan pa nga siya na parabang pinaparamdam sa kanya na kapareho ng nararamdaman ni Ethan ay ganoon din ito sa kanya. Humilig siya sa dibdib nito at nang kabigin nito ang ulo niya at halikan, lalo pang naramdaman ni Naomi ang contentment. Naramdaman niya na pinahalagahan din talaga siya nito. Sweet? Komento ni Adam. So ano, kailan kayo susunod kina Philip at Ethan? Ako kasi malapit na. Huwag na natin isama si James. Alam naman natin ang estado niyan. Naikwento sa kanya ni Charles na wala pa daw nagiging nobya si James. Kahit kailan daw, dahil masyado itong romantiko. Gusto nito kapag nagkanobya ay yun na talagang mamahalin nito habang buhay. Pero naramdaman ni Naomi na mukhang bahagyang nagulo si James sa sinabi ni Adam. Parang may gusto itong sabihin na hindi mawari. Hindi na nga lang niya pinansin iyon dahil mas gusto niyang pansinin ang magiging reaksyon ni Charles sa naging tanong ni Adam. Tumingin muli si Naomi kay Charles. Nag-iba ang reaksyon nito. Biglang nagulo ang mukha nito na kanina'y parang nagliliwanag sa saya. Kinabahan tuloy si Naomi. Ano na ba talaga ang status niyo ni Naomi? Will we hear wedding bells soon? Matagal bago nagsalita si Charles. Tumingin din ito sa kanya at sandaling nabasa niya ang kalituhan sa mga mata nito. Masaya naman kami sa kung anong meron kami ngayon. Tanging sabi lang nito. Pero kagaya ng nararamdaman ni Naomi, mukhang hindi din iyon nagustuhan ng mga kaibigan nito. Hindi rin naging sapat ang sagot ni Charles. Dumating na tayo sa puntong ito dati ah. You're not getting any younger. Naomi is my lover. We love each other's company. And we are happy in that status. Umiling-iling si Philip. Nakitaan niya ng lungkot at panghihinayang sa mukha sina Ethan at James. Si Adam naman ay narinig niyang mahinang nagsalita. Commitment phobic. Binaliwala naman ni Charles ang mga naging reaksyon ng kaibigan. Nagbukas ito ng panibagong topic. Ginagawang malinaw na hindi nito gustong pag-usapan ng ganoong bahagi. Pero kahit nag-iba man ang pinag-uusapan, nanatili sa isip ni Naomi ang mga naging pag-uusap at naging hindi magandang respond doon ni Charles. Nagulong isip at damdamin ni Naomi. Ilang beses na rin namang sumasagi sa isip niya at gustong magtanong kung ano na nga ba ang status nilang dalawa. Sure, they are more than friends. Ilang beses na rin naulit ang nangyari sa kanila sa private island nito. Palagi din silang magkasama.
They are exclusively dating. At ang sabi nga nito, lover siya nito. Pero maraming kahulugan ng isang lover. Noong teenager siya ay madalas siyang nakakapagbasa ng mga English, romance, paperbacks at marami doon ang mga heroine kung saan sinasabi ng hero na lover siya nito. Ang madalas na kinalalabasan ng mga heroine doon ay tila mistress ng lalaki. Isang babaeng ginagamit lamang ng isang lalaki para sa isang sexual relationship. Ganoon ba sila ni Charles? Ganoon ba ang tingin nito sa kanya? Ayaw niyang pakaisipin. Iba siya kaysa sa ibang babae. Yun na nga ang sinabi sa kanya ng mga kaibigan nito. Kung hindi rin nakikita ng mga ito na pinapahalagahan siya ng gusto ng kaibigan ng mga ito, hindi rin siya tutuksoin ng mga ito. Ramdam niyang iba ang relasyon nila ni Charles. Ramdam din iyon ng kaibigan nito pero mukhang ang taong kailangan niya para maramdaman iyon ay hindi iyon ang nararamdaman. Pagkatapos dumalo ng kasal ni Ethan sa Portugal ay nagdiretso sina Naomi at Charles sa Italy. Kagaya ng ginawa ni Charles nang magpunta sila ng Portugal, gumawa din ito ng paraan para makarating siya doon. Ipinakita nito sa kanya ang bansa kung saan ito nanirahan. Halos lahat ng magagandang tourist spots sa Venice, Italy, ang lugar sa Italy kung saan ito nakabase, ay dinala siya nito. Hinayaan din siya nitong tumuloy sa palasyo na pagmamay-ari ng nag-ampon dito sa ilang araw na pananatili nila doon. Sandaling nakalimutan ni Naomi ang lungkot na naramdaman sa mga sagot ni Charles sa mga kaibigan nito sa pamamasyal nila sa Italy. Naaliw siya at nagkaroon ng good time kasama doon ang lalaki. Bukod sa mga magagandang tourist spots sa Venice, dinala din siya ni Charles sa ilan pang malalapit na lugar sa Venice, kagaya ng Milan at pati na rin ang Rome. Nagawa ni Naomi na makita ang The Colosseum na noon ay pinapangarap lang niya na marating. Pinasaya siya ni Charles sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa kanya ng lugar nito. Humanga si Naomi sa ganda ng Italy. Gusto niya ang mga architectural structures doon, ang mga dating palasyo na ginawang bahay kagaya nila ng pagmamay-ari ng nag-ampon kay Charles. Kagaya ng pakaramdam niya noong nasa Portugal sila, pakaramdam niya ay namumuhay siya sa buhay maharlika dahil sa kasalukuyang naninirahan siya doon. Kung ituring din siya ng mga tao doon ay para siyang master ng mga ito, kagaya ng tawag ng mga ito kay Charles. Pero kagaya ng mga nasa libro ng fairy tales, kung saan madalas featured ang buhay na nararamdaman niya ngayon sa palasyo, meron ding naging kontrabida sa kasiyahan ni Naomi. Dumating iyon sa pang-apat na araw na pananatili nila sa palasyo. "Papa, what are you doing here? I thought you'll be back home next week." Takang tanong ni Charles nang madatnan nila ito sa dining room nang bumaba sila para sa almusal. Kumakain na ito ng abutan nila. Salip na sagutin ng lalaki na nahulaan na niyang nag-ampon kay Charles ay binigyan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Bahagyang nahiyat na insecure si Naomi sa klase ng tingin na ibinigay nito at kulang na lang ay magtago siya sa likod ni Charles. Bigla din siyang kinabahan. "I went home earlier since I've heard that you brought a woman in that palazzo. It's your first time you did that." Wika ng lalaki na hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Huminga muna ng malalim si Charles bago nagsalita. Hinawakan nito ang likod niya at pinakilala niya sa ama. Sinubukan ni Naomi na kumalma. May kakaiba kasing aura ang lalaki na ginulo ang damdamin ni Naomi. Parang natatakot siya dito. Nang ilahad niya ang kamay pagkatapos ng pagpapakilala ay umiling lang ito. He seems so rude and she can't help but feel bad. Naramdaman agad ni Naomi na parang ayaw sa kanya nito. Naramdaman din naman ni Charles ang ganoon. Gumawa ito ng paraan at inilayo siya sa palasyo. Ang plano pa naman sana nila ay libutin iyon ngayong araw. Pero ipinagpasalamat na rin ni Naomi na naisip ni Charles na ilayo na muna siya dahil kahit siya ay natatakot din nakaharapin sa ngayon ng ama ni Charles. Hindi niya inaasahan iyon. Buong araw silang umalis ng palasyo at medyo malalim na ang gabi nang makabalik. Dumiretso na sila sa kwarto pagkatapos para magpahinga. Dahil parehong pagod ay nakatulog agad si Naomi ngunit ilang oras ang nakalipas ay nagising din siya nang maramdamang wala sa tabi niya si Charles. Pinilit niyang matulog muli pero nahirapan siya. Masyado na yata siyang nasanay na nasa tabi niya si Charles. Naisip ni Naomi na maglakad-lakad muna at subukang hanapin si Charles. Dinala siya ng mga paa sa east wing ng palasyo. Yun kasi ang lugar sa palasyo kung nasaan ang sariling studio nito.
Isang beses ay dinala din siya nito doon, ngunit bago pa man makapasok si Naomi doon, ay napatigil siya nang marinig na may dalawang pamilyar at malakas na boses na tila nagtatalo. Bukas ang pinto kaya nagawa niyang marinig iyon at makita din ang ekspresyon sa mga mukha ng mga ito. Is she really your girlfriend, Charles? I don't want to believe, but I've heard the news. I just don't want to be bothered. But when I've heard that you brought her here, I panicked. I don't think it's an issue if Naomi is my girlfriend or what, Papa. Is she your girlfriend or what? That's a clear question. Answer it. She's my lover. Baging naglihis ng tingin si Charles sa ama. Ngumiti ng nakakaloko ang ama ni Charles. Lover. Ulit pa nito sa binitawang salita ni Charles. Like a mistress. A person having a sexual or romantic relationship with someone that is often outside of marriage. But the difference is that you are not married. Still, the word seems not good to pronounce like the word girlfriend. Girlfriend is more respectful to say than a lover. With that, I conclude that your affair with her is not that serious. Hindi nagsalita si Charles sa sinabi ng ama at pinagpatuloy pa rin ang hindi pagsalubong ng tingin sa ama nito. Nagkaroon ng kirot sa puso ni Naomi sa ginawang ni Charles. Ni hindi man lang nito itinama ang ama. Hindi ba seryoso para rito ang relasyon nila? That I can say is good. Cause you know, I don't like her. She's just a distraction to you. Filio mio. Didn't you realize what you're doing for the past months? You're always with her. You even gave up your sunset painting projects because you don't want to spend most of your time with her. I don't want you doing that. I already pay for the damn contract. It doesn't matter. And please, can you stop controlling me just this once? I know what I am doing. You already know me, Charles. I want to control things, and you should do what I want. Stay away from that woman. Naging malakas na ang tinig ng matanda. Sinalubong ni Charles ang tingin na matanda. Nakita niya ang pagguhit ng determinasyon na kontrahin ito pero hindi rin nagtagal iyon. Ilang sandali ibinaba nito ang ulo at hindi na kayang ipaglaban ang kung anong gusto nitong sabihin sa ama nito. Hindi na gustong marinig pa ni Naomi ang lahat. Oo, masaya siya sa mga panahong kasama niya si Charles. Nararamdaman niya na pinapahalagahan siya nito at mahal siya nito. Kahit hindi nito iyon sinasabi pero nararamdaman lamang niya iyon. Kapag ibang tao na ang kaharap nila at tinatanong kung ano nga ba talaga siya sa buhay nito, parang palagi nitong itinatanggi iyon. Hindi nito masabi ang ramdam niyang nararamdaman nito sa kanya. Bumalik si Naomi ng kwarto. Pilit niyang kinalimutan ang lahat. Mas inisip niya ang saya kaysa sa lungkot. Alam niyang maling paraan pero hindi niya pa kayang harapin ang realidad na alam niyang nasa alinlangan siya. Pero nang maya-maya bumalik si Charles ng kwarto at niyakap siya nang umiga ito, nag-iba ang reaksyon ng kanyang katawan. Lumayo siya dito. Isa sa mga dahilan kung bakit nagtaka si Charles. Naomi? You're awake? Hindi nagsalita si Naomi. Binuksan ni Charles ang lampshade. Sinilip siya nito nang hindi niya magawang lingunin ito. Kahit ayaw niyang ipahalata rito na may problema siya dahil natatakot siyang kumprontahin ito sa maaaring mangyari sa kanila, hindi naman ganoon ang sinabi ng katawan niya. May problema ba? Bumuntong hininga si Naomi. Nagising lang ako at biglang may naisip. Ano naman iyon? Ano ba talaga tayo? Ano ba talaga ako sa buhay mo? Sinubukan na ni Naomi na lingunin ito para makita niya kung ano ang magiging reaksyon nito. Hindi nagsalita si Charles. Bagkus ay tinitigan lang siya nito. Bakit nakatitig ka lang sa akin? Bakit parang pinag-iisipan mo pa ang lahat? Pinilit ni Naomi na huwag hayaang pangunahan ng sakit ang boses niya. Fine. Siguro'y nai-internalize ka pa habang tinitingnan mo ako. So ano nga? Ano bang tingin mo sa akin? Kapag tinitingnan mo ako, anong nararamdaman mo? Gusto ko malaman kung anong iniisip mo habang nakatingin ka sa akin. Lumapit sa kanya si Charles. Kinuha nito ang mga buhok na tumatabing sa kaliwang pisngi niya at inilagay sa kaliwang tenga. Kapag kuwan ay ngumiti ito. Tinitingnan pa lang kita ay naiisip ko na if I lose you, it would be the best thing I will ever lost. Maganda ang sagot ni Charles. Naramdaman din niya ang sincerity sa sinasabi nito. Nang niyakap at halikan din siya nito ay naramdaman na naman niya ang pagpapahalaga.
Pero kahit ganoon, hindi pa rin maiwasan ni Naomi na maalala ang mga masasamang nangyari sa nakaraan, ang mga narinig sa ama ni Charles, ang tingin nito sa relasyon nila. Lover, like a mistress. A person having a sexual or romantic relationship with someone that is often outside of marriage. Ganoon ba talaga sila? Ganoon din ba siya? Mistress? Kabit sa Tagalog? Mas masasabi pang masama iyon kung ituturing iyon sa kanyang ina na dating prostitute. Ayaw niya maging kagaya nito, pero bakit pakiramdam niya ngayon ay mas malala pa ang lagay niya rito sa nangyayari sa kanya ngayon? Hindi mapakali si Charles. Kasalukuyang nasa emergency room si Naomi at pilit na pinapakalma ng mga nurses at doktor na nag-aasikaso dito. Isinugod niya ito sa ospital nang bigla na lamang habang natutulog sila'y nagsisigaw ito. Hindi niya ito magawang mapakalma at makausap ng matino. Natakot si Charles sa nangyayari dito kaya napagpasyahan niyang dalhin ito sa ospital. 20 minutos pagkatapos daluhan si Naomi ng hospital stops ay lumabas ang doktor. Nilapitan siya nito. How is she, Doc? Ngumiti ang doktor. She's fine now. We injected something to her to make her calm and relax. She's already sleeping when I left. Nakahinga ng maluwag si Charles. Natakot talaga siya sa weird na nangyari kay Naomi. Kahit maraming beses na nakakasama niya itong matulog, ay ngayon lang ito umakto ng ganoon. That's nice to hear. But can you tell me right now? What can be the reason she acted like that? Right now, I can't fully tell you. We need her cooperation. What happened to her is an anxiety attack, and I guess the type of that is a post-traumatic stress disorder. Kumunot ang noo ni Charles. Traumatic stress disorder? How can you tell that? I think what she experienced is a nightmare of what happened from her past. I can tell that right now, even if we haven't heard the whole story, because she whispered something before going to sleep. Her exact words are, I don't want to be like my mother. I don't want to be a prostitute. Natulala si Charles. Hindi na ikwento sa kanya ni Naomi na may ganoong klase pala ng parte ng buhay nito. Sinabi nito sa kanya na inampun lang ito ni Nanay Teresita, pero hindi ang buhay nito bago iyon. Nabigla siya sa nangyari. Hindi siya makapaniwala. Kahit iniwan na sila ng doktor, pakiramdam niya ay nangihina pa din siya. She's a prostitute daughter. Naramdaman niya ang pagkapahiya ng kanyang ama. Nang malaman nito ang nangyari, ay sumunod ito sa ospital. Narinig din ito ang sinabi ng doktor. It doesn't matter, Papa. You'll still accept her after that? Nalalaki pa ang mata na wika nito. Nagkibit balikat si Charles. I can say that I am once a prostitute daughter too. Why won't I accept her if we are like cut in the same cloth? We have the same history. Nakita niya nagtagis ang bagang ng ama. Hindi na niya pinagtakahan iyon. Ramdam niyang hahanap at hahanap ito ng butas para tigilan niya si Naomi. Kilala na niya ang ama. Kapag may nagustuhan, pipilitin itong masunod ang gusto nito. Pero hindi niya kayang gawin iyon kay Naomi. Nakita naman niya ang punto nito kaya gusto siya nitong palayuin kay Naomi. Para kasing nagiging bisyo na niya si Naomi. Nagiging addict na siya dito. Palagi niya itong hinahanap. Gustong makasama at ayaw ng layuan. Dahil dito, hindi na niya nagawa ang trabaho niya. She became a distraction to his solemn life. Dahil artist din ng ama, alam nito ang pinagdadaanan niya. Artists are easily distracted. At kapag nangyaring na-distract na ang mga ito, mahirap nang ibalik ito sa dating concentration. Ramdam ni Charles na kung hindi nga niya susundin ang gusto ng amang layuan ito, baka hindi na niya maibalik pa ang dating konsentrasyon. Ganoon kasi ang kanyang ama. Ngayong nalulung lalo sa bisyo nito sa pagsusugal ang matanda, napapabayaan na nito ang pagpipinta. Nakakapagpinta pa man ito ay hindi na masyadong nagugustuhan ng tao ang ginagawa nito, kaya bumaba na rin ang bidding price. Hindi na kagaya ng dati ang nagiging pera nito. Pero hindi kayang gawin ni Charles ang gusto ng ama. Ayaw niya kahit ipinagpipilitan ng kanyang ama na gawin niya. Hindi niya gusto, hindi niya kaya. Lalo na ngayong nalaman niyang may pinagdadaanan din sa buhay si Naomi. Hindi niya gustong iwanan ito. Buong buhay ni Charles, simula nang ampunin siya ni Mr. Mority, ay sinunod niya ito. Sa kabila naman kasi ng lahat, alam niyang para sa ikabubuti niya ang ginagawa nito. Naging matagumpay siya dahil sa mga turo nito sa kanyang buhay, pero alam niyang hindi habang buhay ay tama ito. Dahil kay Naomi,
Gagawin niya ang isang bagay na ngayon lang niya gagawin sa buhay niya. Ang suwayin ang taong masasabi niyang pinagkakautangan niya ng malaki. Pagkatapos ng lahat, malaki na rin naman na siya. Alam na niyang ginagawa niya. Hindi man niya sundin ang payo nito para maisalba ang career niya sa pagpipinta. Hindi na iyon mahalaga. Hindi lang din naman iyon ang kinabubuhay niya. Mahalaga ang pagpipinta kay Charles. Sa loob ng maraming taon ay iyon ang mundo niya pero lahat ng bagay ay nagbabago. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ngayon ay si Naomi. Saan tayo pupunta? Hindi ito ang daan pauwi sa bahay, Charles. Wika ni Naomi kay Charles nang mapansin na iba ang daan na tinatahak nila. Pagkatapos manatili ng 5 araw sa Italy ay bumalik na sila sa Pilipinas. Sa pagbalik ay inaasahan niyang idadiretso siya ni Charles sa bahay nila ni Nanay Teresita. Hindi nga. We're on our way to my units. Sinundo sila ng driver nito mula sa airport. Kumunot ang noo nito. Bakit? Hindi mo ba muna ako ihahatid? Umiling ito. We're going to live together, Kara. Bagyang napanganga si Naomi. Hindi pwede. Ipinagpaalam ko na ito kay Nanay Teresita. Tinawagan ko siya noong nasa Italy tayo. Nailipat na rin ang ilang gamit mo sa unit. I need you beside me. You need me beside you. Hindi ko nahayaan na mangyari muli sa iyo nangyari sa Italy. Kailangan mo nang titingin sa iyo. Umiling si Naomi. Kaya kong sarili ko. Ngunit mas mariin ang naging iling ni Charles. No. Charles, you scared the hell out of me, Naomi. Dahil dyan, mas nagkaroon ako ng urge na huwag kang hayaang malayo sa tabi ko. Kailangan kong protektahan ka. Alagaan. May sakit si Nanay Teresita. Hindi kanya maalagaan. Hindi mo ba naisip na kapag nangyari muli iyon sa iyo ay mag-alala siya? Hindi niya kailangan ng alalahanin sa kondisyon niya. Nandoon naman si Martin. To hell with Martin. Susundin mo ang gusto ko. Kailangan mo. Para sa ikabubuti mo rin naman ito. Parang walang makababali na wika nito. Napabuntong hininga si Naomi. Kahit papaano ay naiintindihan din naman niya si Charles. Kaya ito nagkakaganito. Nag-aalala ito sa kanya. Naging masama para rito ang nangyari sa kanya sa Italy kung saan nagkaroon siya ng nightmare at kahit siya ay hindi magawang kontrolin ang sarili niya upang kumalma. Hindi yun ang unang beses na nangyari kay Naomi. Noong nagsisimula pa lamang siya bilang modelo, mas marami mga lalaki ang nakakapansin sa kanya. Bata at bago kasi siya kung maituturing. Isang beses ay may kamodelo siyang lalaki na nagkagusto sa kanya. Sinubukan siyang landiin at ligawan ito. Sinubukan ni Naomi na i-entertain ito pero tumigil din nang malaman niya na may girlfriend na ito. Sinugod siya ng girlfriend nito at sinabihan ng war. Naging malaki ang epekto sa kanya nang sinabi ng babae na paulit-ulit na tumakbo iyon sa utak niya hanggang sa makatulog siya. Naalala kasi niya ang buhay ng kanyang ina at ang pangako sa sarili na hindi siya gagaya dito. Sa kailaliman ng gabi ay nagising na lang siya na nag-hysteria siya. Dinala din siya ni Nanay Teresita sa ospital para lamang kumalma siya. Hindi na nakipagtalo si Naomi kay Charles hanggang sa makarating sila sa unit nito. Doon ay nakita nga niyang nakaayos na ang kanyang mga gamit. Pero kung gaano kaayos iyon ay ganoon naman kagulo ang nararamdaman ni Naomi. Sa tingin ko hindi magandang ideya ito, Charles. Kumunot ang noo ni Charles. At bakit? I need to see you. Kailangan kong alagaan ka at para magawa iyon, gusto ko magsama na tayo sa isang bahay. Malungkot ang mga matang tiningnan niya ito. Pero hindi mo naman ako asawa. Ni hindi mo nga masabi na girlfriend mo ako. Natigilan si Charles. Ipinagpatuloy ni Naomi ang pagsasalita. Narinig kong pinag-uusapan niyo ng ama mo sa Italy, Charles. Ginusto niya na layuan mo ko. Pinumukha niya na mababa akong babae. That I am a mistress. You were. At ni hindi mo man lang tinama ang mga naging tingin niya sa akin. Huminga ng malalim si Naomi. Ayoko maging ganoon. Ayoko na ang tingin ng iba ibinabahay mo lang ako. Ayoko maging kagaya ng mama ko. Namutla si Charles. Yun ba ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng nightmare ng gabing iyon? Dahil naisip mo na kagaya ng mama mo ay naging mababa ka rin na babae dahil sa akin? Tumango si Naomi. Ilang beses tinanong si Naomi ng doktor at pati na rin ni Charles kung ano maaring dahilan kung bakit nagkaganoon siya. Pero hindi niya magawang masabi ang buong detalye dahil natakot siya. Naguluhan din siya sa kanyang nadarama. Anong iisipin at gagawin ni Charles kapag sinabi nitong ganoon nga
ang naging tingin niya. Magigilty ba ito o aaminin ito sa kanyang katotohanan? Ang totoong nasa isip nito na totoong ang ganoon ang tingin nito sa kanya. Masyado pa siyang mahina noon. Ngayon lang niya nakuha muli ang lahat ng tapang. Pinagkakatiwalaan man niya si Charles na hindi siya nito sasaktan ay natatakot pa rin si Naomi dahil sa mga nasaksihan. Nagulo siya. Niyakap siya ni Charles. Naramdaman ni Naomi na bahagya pang nanginig ito. I'm sorry. I didn't mean to say that. Hindi naman talaga yun ang ibig ko sabihin ko. Naunahan lang ako ni Papa at huminga ng malalim si Charles. Fine, you can call me your boyfriend. Kung ayaw mo ng salitang lover, it's fine to me. Hindi ako sanay sa mga ganong klaseng salita dahil kahit isang babae wala pa akong tinawag na ganoon. Now, I expect you not to feel bad. We have a relationship. You're my girlfriend. You're mine. Dapat ay maging masaya si Naomi. May maganda na siyang label sa buhay nito. Mas magandang pakinggan na label kaysa sa ipinaglalandakan nito noong una na lover. Pero kahit ganoon, hindi pa rin maging masaya ni Naomi. Napansin naman ni Charles iyon. What? May problema pa rin ba? Huminga ng malalim si Naomi. Tiningnan niya ang mata ni Charles. Marami pa rin gumugulo sa damdamin ni Naomi. Isa na doon ay ang maling pagsasama nila. Titira sila sa isang bahay pero hindi naman sila mag-asawa. Pero bahagyang naiintindihan naman niya si Charles doon. Bago pa lamang sila, hindi dapat niya pinipressure ito. Hindi nga niya masasabing kilala na nila ang isa't isa. Magandang ideya ba talaga na magsama tayo? Narinig ko rin sa ama mo na distraction lang ako sa buhay mo. Nag-guilty ako sa sinabi niya. Sinabi din niya na hindi mo natapos ang isang proyekto mo nang dahil sa akin. I feel bad about it. Hinalikan nito ang noon niya. Siguro may tama siya. Distraction ka nga sa akin. But you are a beautiful one. You are my beautiful distraction. Paliwala ang lahat dahil masaya naman ako nakasama ka.